Magandang araw, nanay. Ako si Jolo, isang nurse midwife sa isang paanakan. Masaya akong magbahagi ng mahahalagang kaalaman tungkol sa ligtas na sexual na aktibidad ng bagong panganak na ina. Ang layunin ng video presentation na ito ay ang mga sumusunod. Una, mapataas ang kaalaman sa tamang panahon ng pagbabalik sa sexual na aktibidad ninyong mag-asawa. Pangalawa, mabigyan kayo ng wastong impormasyon tungkol sa ligtas at tamang mga gawaing sexual ng mag-asawa. Pangatlo, makapagbigay ng wastong payo upang mapanatili iyong kalusugan at kaginhawaan pagkatapos ng iyong panganganak. Ang postpartum period ay isang yugto ng pisikal at emosyonal na pagbabago para sa isang ina. Kasama dito ang usapin ng pagbabalik sa sexual na aktibidad na dapat isagawa ng may sapat na kaalaman at pag-iingat. Kailan ang tamang panahon upang bumalik sa sexual na aktibidad? Sa pangkalahatan, inirerekomenda ng mga eksperto sa kalusugan na maghintay ng hindi bababa sa 4 hanggang 6 na linggo pagkatapos manganak bago bumalik sa sexual na aktibidad. Ito ay upang bigyan ng oras ang katawan ng ina na magpagaling at bumalik sa normal na kondisyon, lalo na kung may mga tahi o sugat sa puwerta para sa mga ina na nanganak ng normal spontaneous delivery o mga tahi o sugat na karaniwang matatagpuan sa ibabang bahagi ng tiyan para sa mga nanganak ng cesarean section. Ang pagpapagaling ng katawan pagkatapos manganak ay naiiba sa bawat ina. Para sa mga nakaranas ng normal na panganganak o cesarean section, mahalagang makipag-usap muna sa iyong doktor bago bumalik sa sexual na aktibidad upang matiyak na ikaw ay ligtas. Anong mga paghahanda ang dapat gawin ng mag-asawa? Narito ang mga payo para sa isang ligtas at komportableng pagbabalik sa sexual na aktibidad. Una, siguraduhin na ang ina ay pisikal na handa. Tingnan ang mga senyales ng paggaling tulad ng pagtigil ng pagdurugo, lochia, at kawalan ng pananakit sa tiyan o tahi. Pangalawa, gamitin ang tamang paraan ng pagpapadulas, lubrication. Pagkatapos manganak, maaaring makaranas ang ina ng vaginal dryness, lalo na kung nagpapasuso. Gumamit ng water-based lubricant upang mabawasan ang hindi komportabling pakiramdam. Pangatlo, magsimula ng dahan-dahan. Ang unang pagbabalik sa sexual na aktibidad ay dapat maging banayad at puno ng komunikasyon upang matiyak na parehong komportable ang mag-asawa. Ang postpartum period ay hindi lamang tungkol sa pisikal na aspeto kundi pati na rin sa emosyonal na kalusugan. Maraming ina ang nakakaranas ng pagkapagod, hormonal changes, at postpartum mood swings. Mahalagang maging sensitibo at maunawain ang bawat isa sa kanilang nararamdaman. Ang bukas na komunikasyon sa pagitan ng mag-asawa ay napakahalaga. Ipaalam ang nararamdaman sa isa't isa, mga alalahanin, takot o inaasahan. Ito ay makakatulong sa mas maayos na karanasan at pagtutulungan. Kung may nararanasang pananakit o discomfort kahit pagkatapos ng rekomendadong panahon, mahalagang magpatingin sa doktor. Ang pisikal na discomfort ay maaaring senyales ng impeksyon o ibang isyu na nangangailangan ng atensyon. Narito ang ilan sa mga karagdagang tips para sa kaligtasan at kaginhawaan ng isang ina. Una, paggamit ng epektibong paraan ng family planning. Ang katawan ng ina ay kailangang makapagpahinga at makabawi bago muling magdalang tao. Kumonsulta sa iyong doktor tungkol sa mga ligtas at epektibong paraan ng contraceptive. Pangalawa, paglaan ng oras para sa sarili at mag-partner bonding. Makatutulong ito upang mapanatili ang koneksyon sa inyong relasyon habang inaalagaan ang bagong sanggol. Pangatlo, huwag magmadali. Ang postpartum period ay panahon ng pag-aalaga at pagpapalakas. Bigyan ng oras ang katawan at isipan na mag-adjust bago bumalik sa normal na aktibidad. Ang pagbabalik sa sexual na aktibidad pagkatapos manganak ay isang desisyon na kailangang pag-usapan at pagplanuhan ng maingat. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman, komunikasyon at suporta, mapapanatili ang kalusugan at kaginhawaan ng ina habang patuloy na pinapalakas ang relasyon ng mag-asawa.